Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Programa naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo dito sa DWBL 1242 kHz at sa ating at sa Facebook at sa YouTube channel. Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:11 na umaga, kautyam sa Pithod Saki. Atid sa ating ng Pag-ibig Fan, tamang serbisyo mula sa puso, lingkod pag-ibig. Nagbabalik si Dr. Hilda C. Ong sa kanyang live interview kasama ang kanyang espesyal na panauhin. Sa panahon ngayon, isa sa mga sakit na patuloy na dumarami ngunit madalas ay hindi agad napapansin ay ang chronic kidney disease o CKD na isang kondisyon na tahimik ngunit mapanganib at maaring humantong sa mas seryosong komplikasyon kung hindi maagapan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang sakit sa bato. Ano-ano ang mga senyales na dapat nating bantayan at higit sa lahat kung bakit napakahalaga na tamang gamutan at sa tamang panahon. Isa sa mga paunahing paraan upang matulungan ang mga pasyente may malalang kondisyon sa bato ay ang dialysis na isang proseso na nagsisilbing kapalit ng mahalagang gawain ng ating kidney. Makakasama natin ang isang espesyal na panuhin mula sa Dialysis PH Support Group Incorporated at sila po ay ngayon po ay nakatutok po sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang mga kasama po natin ngayong umaga ay si Sir CJ Luis na magbibigay linaw sa mga katanungan tungkol sa dialysis. Magandang umaga, CJ! Hi, magandang umaga po, Doc Hilda. Yeah, it's the second time po na ma-interview niyo po kami. I mean, me. Yes, kasi nakita ko po na kayo po ay ang grupo ng Dialysis PH Support Group Incorporated ay nagse-celebrate po ng ilang taon anniversary na ninyo? 10th year po. 10 year na. Yes po. Tapos, siyempre nung una, nung nakita ko na 10-year anniversary, wow, may 10-year anniversary na pala itong Dialysis PH Support Group po ninyo. Ibig sabihin, nagtutulungan po kayo. Kaya lang, nung pinanood ko video naman ninyo, ako naman po ay nalungkot dahil bakit pabata ng pabata ang nakikita ko? Na nagda-dialysis po. Yes, may mga nagpapadialysis at ang gaganda pa. Yes, totoo po yan actually. Yung members po mismo ng Dialysis PH, kung natatandaan ko nung una, parang 2 years ago, 50,000 lang sila. Tapos ngayon, almost 100,000 na. So talaga pong nagpapatunay na dumadami ang nadadiagnose ng chronic kidney disease at nagda-dialysis. And siguro po kasama dito kasi yung yung tinatawag na pagkalat ng kaalaman, ng awareness ng mga tao. Oo. Kaya mas madami rin yung nagpapatest na nadadiagnose ng chronic kidney disease. Yun Ay po. katulad po dito, hindi ba nila alam na ito po ay napakahirap o sa tingin po basis sa iyo, ilang taon ka nung nakaroon ka ng CKD, ilang taon ka nung time na yon? I was 31 years old po ako noon. That was in 2019 or Oo. actually 2020 po. Tapos sobrang hirap po talaga kasi stage 5 na po ako noon, like na emergency dialysis, and ang dami ko na nung sintomas sa katawan. Yeah. Pero sa iyo, kasama din natin ngayon si Sir Vincent. Sir Vincent, magandang umaga. Hi, good morning, Doktora. Good morning po sa lahat ng nanonood po. Yes. Kamusta po? Happy 10th year anniversary po sa Dialysis PH Support Group.
Kaya Ay, kanina, maraming nasabi ko kay CJ, happy ako na at least 10 years na po ang pagsusuporta po ninyo sa mga dialysis patients at mga kapwa ninyo mga kasama. Yung nga lang, sabi ko, una, syempre masaya tayo, di ba? Dahil ang PhilHealth ay Opo. nakatulong na sa inyo. Yung 6,350. At ngayon, marami ako nakilala mga may hospital na yung 6,350, wala na pong additional charges. Kumbaga, wala na kayong i-cash out o 'di ba, copay. So, ito Opo. ay magandang development. Kaya lang nung nakita ko video ninyo, nagulat naman ako. Bakit ang pabata na ngayon nakakaroon ng sakit ng CKD? Opo. Maraming salamat po, Doktora. Actually po, isa po yan sa aming programa sa Mm, Dialysis PH po, na papabain yung mga sakit, lalong-lalo na po na nagsisimula yan sa cardio-renal and metabolic mm, diseases. Yun po kasi yung unang starter pack, kumbaga sabihin natin. Yan po yung isa sa mga causes kung bakit dumadami ang mga CKD. Kaya po, mm, ang programa po ng Dialysis PH, kasama po nila at kasama po ng mm, mga doctors po at mga mentors po ng Dialysis PH, nag-create po kami ng isang programa. Ito po yung mm, tinatawag na hashtag Project Can. Yun po yung mm, Kidney Health Advocacy Network, na ang layunin po is pababain at tulungan po yung mga kababayan po natin sa tamang impormasyon at sa tamang gabay na, kumbaga, ngayon po kasi, ang iba po kasi yung hiya factor ng iba na ayoko magpatingin sa doktor, ayokong oo. self-medication. So, yun po yung sinasabi namin na isa sa mga factors kung bakit um, mabilis yung progress po na nasisira yung bato. Na kami po as a dialysis patient support group, ako po is bantay po ako mismo. Ang father ko po is diagnosed with CKD due to hypertensive nephritis po. Nagkaroon po siya ng hypertension for 10 years, medyo hindi niya Mm, inalagaan, and nagkaroon po siya ng hypokalemia, yung potassium mm, po niya bumababa po. So, hindi makita po ng mga doctors kasi hindi po siya masyado nagpapa-check up. So, hindi niya oo. sinabi sa amin, hindi po niya sinabi sa doctors niya yung nararamdaman niya. So, dun, biglang nag-progress po to CKD, and Mm, yun po yung ah, kumbaga sa puso heartbreak namin. Kasi from masaya tas bigla kang papasok sa isang masalimuot na sitwasyon na hindi mo mm, mapapansin na, ay, etong CKD pala, traidor. Bigla ka na lang mm, palang, kumbaga sa financially drained, emotionally drained, at syempre po, yung makita mo yung kapamilya mo na nahihirapan, isa po yun sa factors na nagkakaroon tayo ng emotional breakdown or anxiety minsan. Yun po. mm. Kaya po yun po yung isa sa mga programa po ng Dialysis PH na hindi po namin kailangan paramihin ang members. Kailangan natin, Oo. bigyan natin at tulungan natin na at the early stage pa lang po, matest na kagad sila, magpa-test na kagad, magpa-konsulta na, lalong-lalo na po sa bagong PhilHealth Yakap, na malaking Mm, tulong po yan para sa mga PhilHealth members at sa mga kapwa natin Pilipino na magkaroon po ng sarili nilang doktor na titingin sa kanila kahit sa first line pa lang po, makita na kagad yung simpleng urinalysis po. So far, so nakita po ninyo, ito nga ang ginawa ng PhilHealth, itong PhilHealth Yakap, ito maaga madidetect, di ba? Through urinalysis, nakikita na, di ba? Kung takot sila sa tusok ng karayom. Kasi sa urinalysis, makikita na yung plus sign o talaga may problema na sa kidney. And then, meron din as tinatawag natin na BP monitoring. So, pag nakita nila mataas ang BP, so, di ba, ang karamihan din na nagiging cause sa CKD, yung sobrang taas ng BP na hindi nila alam. Hindi dahil sa lifestyle. Tama po ba? Yes, Ayun, Yes po, CJ. sige, si CJ, yeah. ikaw muna Yes, Sir actually, CJ. isa po siyang pangunahin na na causes ng chronic kidney disease. However, it will take po kasi ng years na uncontrolled yung blood pressure bago siya umabot sa chronic kidney disease, lalo na sa end stage niya. Ngayon, Mm,
pagdating naman po sa lifestyle is a big contributor po 'no. Kung may existing ka na kasi na hypertension o kaya ay meron kayong lahi ng Mm, hypertension tapos pangit yung lifestyle mo, kumakain ka ng mga maalat, ng mga, mm. Sobrang sobrang tamis. matatamis, mga ganyan. Those are contributor factors po talaga na ano, tendency na makapagpa-trigger po ng hypertension mo ng ayun, hanggang sa hindi mo po alam, may CKD ka na. So far, base dito sa ano, dito sa nung itinaas ng PhilHealth, yung kumbaga yung maki-claim po ninyo sa dialysis which is the 6,350. So far, wala na po kayong mga problema na. Hindi na ninyo problemahin, let's say kung Monday, problema kayo Tuesday, maghanap naman kayo para sa pabayaran ninyo sa Wednesday and then sa Friday. So far, sa ngayon, medyo okay na kayo. Magandang tanong 'yan, doktora 'no. Ang 'pag sinabing, ng mga dialysis patients, kasi naranasan po namin yung yung simula yung 45 sessions tapos bigla nung after Oo, 2 weeks naging naranasan 19. namin yung transition to 90 sessions. Tapos, Yes. from 120 to 156 na 4,000 ta's ngayon po 6,350. Yun po yung maraming pasyente po ang nagpapasalamat sa PhilHealth. Lalong-lalo na Mm. po sa grupo po namin kasi naramdaman talaga namin na nagkaroon ng increase and lalo po yung pagkalinga ng PhilHealth, lalo na po sa dialysis. Tama po yung doktora na nagkaroon po ng malaking tawag po dito is yung 156, covered na po yung 3 times a week, covered na rin po yung ipovitin injections, and covered na rin po yung ating laboratories na monthly. May mga konting dagdag lang po na mga binabayaran yung ibang patients po, pero hindi na po yung kasing laki po noon, nung time po namin. Mm. Kasi time po namin, nung nag-start po yung father ko way back 2015, nasa Mm. around 1,000 pesos po yung binabayaran namin kapag may PhilHealth. Tapos kapag cash out na po, nasa 3,600 to 3,800 po yung mga binabayaran. Pero kapag stand-alone po, mga nasa 2,000 to 3,000 po ang binabayaran ng mga pasyente. Ngayon po, malaking tulong po yan, lalo po sa yung sa problema natin sa gasolina. Kumbaga, hindi na masyado iisipin. Ang isipin na lang ng pasyente, Oo. alagaan yung sarili nila, yung ibang maintenance medicines na kailangan po nila, like po yung mga Sevelamer and yung mga yung pamasahe na lang po. So, malaking tulong po talaga siya. At kung may improve pa, mas marami pang improve pa po. Lalo na po yung journey po ng isang dialysis patient papunta sa kidney transplantation. Yun po, doktora. Alam mo sir, nung nag-open ang Prime Hospital and Medical Center dito sa may Pasig City, sa katabi lang po ng public market, meron ako na-interview na dalawang CKD. Kumbaga puro mga bago pa lang. Yung isa, nagkwento, kumbaga nahirapan daw sila. Kasi wala daw tumatanggap na dahil sabi daw, punong-puno na raw sila ng pasyente at yung schedule talaga ng mga pasyente ay ano na. So ang nangyari, taga-Taguig siya. Tapos napunta siya sa Makati Met. And then, ang ginawa lang sa kanya, niligyan yung line lang, di ba? Yung, tawag yung fistula. After that, after na pagkalagay ng fistula, sabi niya, maghanap ka na ng ospital kasi hindi ka na namin matatanggap. So, ganun ang nangyayari na pala. Na kung kayo po ay mga regular na, tapos yung ospital, hindi na kaya mag-accommodate. So sabi ko, tapos hanggang sa umikot-ikot daw, ang dami daw nila inikutan daw ng ospital, hanggang sa nakita daw nila yung Prime, kasi yung Prime Hospital ay bagong bukas pa lamang. So sabi ko, tama ang pagpunta mo dito dahil tamang-tama, bagong hospital, lahat ng equipment bago, and then hindi ka rin mahirapan sa scheduling. And then tapos pumunta naman ako sa isa pa. Yung pagka-interview ko pala sa kanya, as in bago lang, first pa lang niya. Tapos gano'n din ang kwento niya na hindi daw niya inakala na nagkaroon daw siya ng CKD. Pero ang ano pala niya, meron pala siyang maintenance medicine na hindi daw niya tinetake araw-araw. So, parang iniisip niya, hindi ko na kailangan hanggang sa bigla na lang na
hindi na siya okay. Tapos bigla siya tinakbo sa ospital. So sabi ko, so ang nangyayari pala, parang paano ang grupo po ninyo kapag may ganun same problem, alam na kagad nila na, oh, kailangan lumapit kayo sa dialysis PH para ma-assist kayo kung saan kayo pupunta. Yes po. Isa po 'yun sa pangunahin po naming mission na tulungan po yung mga kapwa dialysis patients. Sa financially po medyo pare-parehas po kami lahat. Wala po kaming kakayahan sa financially, pero sa emotional, pagdating po sa support at pagdating po sa mga kung saan po sila pwedeng lumapit na mga centers po, yan po, pwede po natin silang i-direct kung kunwari po. Sa ngayon po kasi lalong-lalo na po sa mga primary hospitals po kasi, punong-puno po talaga ang mga dialysis unit. So, karamihan na pong tinatanggap nila is yung mga bagong patients, yung mga inpatients po. And then after po nun, pag okay na sila, lalabas na po sa hospital, hahanap na po talaga sila sa mga stand-alone centers. So, yun po yung and then pagdating po sa stand-alone, isa po yan si Prime Dialysis Center sa Pasig po, sa pinakamalaking dialysis unit sa Metro Manila. And isa rin po yan sa may magagandang serbisyo po na binibigay po. And yan po, may mga sessions po yan. Meron pong first session, second session, third session. So, pagpipiliin lang po yung mga pasyente kung ano yung po yung angkop sa kanila na araw at kung anong session yung sa umaga po ba, tanghali, or sa pahapon po yan. Then yung sa IJ po, yan po yung nandito po sa may leeg. Dalawang klase po yan. Isa pong IJ catheter, tapos yung iba naman po, yung birth catheter. So kapag mga dialysis patients po na bago, yan po, pag pinili po nila is hemodialysis, isa po yan sa unang-unang step, yung magkaroon po ng access. Pag peritoneal naman po, yun naman po is nasa tiyan, pwede po yun sa bahay gawin naman po. At meron akong magandang balita na ang Prime Hospital and Medical Center dito po sa Lipa City, soon. Kasi nag-inaugurate pa yung hospital nila. And then yung hemodialysis nila, nakita ko doon sa video nila, sobrang laki at ang daming machine na nakaabang na. So para sa mga sa taga Lipa or nearby Lipa. So, sabi ko naman doon sa nung pumunta ako sa Pasig at nakita ko po na ang dami na, and then plano pa nila na, kasi sa ngayon, hindi pa naman yung 24/7 kasi kaya pa nila ma-accommodate, pero balak ng Prime Hospital ay magdadagdag pa sila, mag-expansion. Kaya lang sabi ko lang kaya ito ang unang katanungan ko kanina kay CJ, bakit pabata ng pabata ang nakikita ko, lalo na nung share po ninyo yung video sa akin, nung sa anniversary ninyo, and then nakikita ko rin may mga content creator na ang babata pa, ang gaganda, ang gagwapo, 20 years old lang, 20, 21, meron pa raw 19. So, para sa akin, di ba nakakalungkot na ang bata-bata pa, may mga kinabukasan pa, tapos yung sinasabi na 4 hours daw sila nandoon. Kasi siya mismo gumawa ng content niya tapos pinapanood ko. Talaga sabi ko, tapos pinapakita ko rin sa mga kasama ko, tingnan mo, ang babata pa. Tapos yung mga doktor nga, sabi ko, pabata ng pabata. So, andito na ang dialysis PH. Sabi ko, kailangan ko talaga natin magtulungan para ma-educate natin yung lifestyle nila. Kung meron talaga sila yung talagang minana, hindi pera ang minana nila Ang minana nila, etong sakit na to. Sakit. So, Yes. pero may paraan, di ba, para maiwasan. Lalo na ngayon, meron pang PhilHealth Yakap. So far dito po dito sa Dialysis PH Support Group po ninyo, lahat po ba kayo nagpa-register na po ba sa Yakap? Register na. Register na lahat. Yes po, registered po. Lalo-lalo po nung in-introduce po ni Sir Delio na yung tungkol po sa Yakap, marami pong mga patient po, and especially po yung mga candidates po namin na nag-register po at itinaray naman po ang tungkol sa Yakap. Marami pong nagsabi na nakapag check up ng iba. Ako po nagpa-check up na rin po ako sa Yakap.
And yung iba po, naibigay po yung mga medicines. At yung process naman po, sa ngayon kasi since ang nire-roll out pa naman po siya, so may mga ibang nagko-comments po, pero sabi namin, natural lang yan. Isa sa mga proseso yan na unti-unti maayos at maayos din ng PhilHealth yan. Opo. Oo, Yes. kasi isipin natin, ang purpose ng PhilHealth, ito po ay preventive. Maagapan, nakita. Pero ano ang masasabi po ninyo doon sa PhilHealth gamot? Meron po ba kayong isasuggest pa, i-request sa PhilHealth? Ano ba ang kailangan ninyo na sana maisama doon sa 70, kasi ano nangyari, 21 and 54. Yung sa 21 doon sa Yakap Clinic. And then yung 54 sa any pharmacy accredited ng PhilHealth. So far, nandun po ba sa 75 na gamot na mas kinakailangan ninyo? Sir CJ, ikaw muna. Ikaw mas Yeah. kailangan. Actually, madaming mga comments dyan pagdating din sa covered na gamot eh. Kadamihan po na nagrereklamo, syempre sa community namin, medyo bias kami, pero ang sinasabi nila, wala yung mga gamot nila. At yun kasi yung part na hindi nila naiintindihan na ang primary focus po nito ay prevention, and kadamihan na covered sa ngayon po sa gamot ay yung mga preventive medicine. Yun. Yes. Pero syempre kung tatanungin niyo po kami sa CKD community ay hiling po namin na maisama yung mga gamot na alam niyo medyo mahal. Yun. Oo. Pero yung siguro, parang ano naman, alam ko naman si PhilHealth naman, patuloy naman na dahil Yes. Dahil sa universal healthcare, talagang pinag-aaralan pa kung ano pa mga itataas, ano pa idadagdag. Kaya syempre kailangan pa rin ng support group ninyo na magsabi po kayo sa PhilHealth, pwede po ba dagdagan pa ninyo itong gamot na to doon sa 75 na gamot po ninyo? O meron po ba kayong another na case rate na pwede isama naman dito? Katulad po yung sa cancer screening. So maganda din po yun, basta kung kayo po ay Yakap member, meron pong cancer screening na colonoscopy. Libre din ang ultrasound, mammogram. O kasama din yun kung kayo po ay Yakap Clinic. And then kapag kung meron po kayong mga kapatid o mga pamangkin o anak na 0 to hanggang 15 years old na meron problema sa mata. So libre din yun, libre din po yun na reading, hindi siya reading glass may grado na yung salamin na yun So, dumadami talaga ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Pero ang nais naman natin na sana dito sa grupo po ninyo, kailangan talaga ng tulong po ninyo na hindi lang yun si PhilHealth magbibigay, tutulungan ka, makaraos ka, pero ang gusto natin itong preventive na huwag na sanang dumami pa member po ninyo. Kasi syempre di ba natin gusto na maraming member ang dialysis PH, di ba? Kasi pag sinabi mo maraming member, ibig sabihin maraming nagpapadialysis. Pero ito pag sinabi mo dialysis PH po ba, ito ay dialysis lang o kasama din yung mga nagpa-kidney transplant sa grupo? Kasama po mga kidney transplant, syempre kasama yung relatives, family, and anyone po na interested na malaman pa yung sakit na CKD. Kasi it's a support group, lahat po ay kasama dito. Opo. Isa po yun sa aming isa po yun sa doktora sa aming advocacy na ang dialysis PH ay simula pa lang ikaw ay ma-diagnose na meron kang CKD stage, magkaroon ka ng Bosniak, magkaroon ka ng kahit kidney stones lang, welcome na welcome po lahat, kahit sino po. Basta ang goal po natin is sama-sama tulong-tulong para sa malusog na bato at malusog na katawan. Kaya yun po yung lagi sinasabi namin na lahat ng warriors, na kidney warriors, laban lang, huwag susuko kasi yung ating negative sa katawan kasi syempre emotional yan So huwag ka magpapadala sa emosyon, lalong-lalo na kapag may sakit ka. So kailangan turn it into every possibility na pwede mong gawin mo siyang positive. Kasi para at least kung ikaw ay ma-diagnose na CKD, mahuntang ko sa dialysis, sa hemo man yan, or peritoneal man yan, pwede po yan na i-journey natin papunta sa kidney transplant.
And yung mga kapwa po namin kidney transplant na mga CKD members na kidney transplant na po, very thankful po kami sa kanila kasi hindi nila iniwan po yung community na tulungan naman nila na kumbaga give it forward, pay it forward na tulungan nila yung mga CKD patients na dialysis po na paano ang proseso, nagtutulungan po kami paano yung proseso, paano po magkaroon ng donor or cadaver, sinasabi ko na yung deceased donor na pwede kang pumila sa yung Hope po na yun po yung mga brain dead po. Tapos yung mga deceased donor po ang kanilang donor po. Then yung recipients po is yung mga CKD patients po natin. So, mag-shoutout muna tayo. Good morning po sa lahat po ng miyembro po ng Dialysis Spirit Support Group Incorporated. At magandang umaga kay Cecil Bayanes, kay Miriam Angela Garcia Aquino, kay Jojeline Ramos, kay Raymond, kay Juanito Lopega, at nanonood din po si Sir Delio Aceron. Pagaling ka, sir. Miss Karen Velasco Domawal. Good morning, Sir Delio. Good morning daw kay Sir Vincent, kay Vincent Raymag at CJ. Yan po. Good at morning kay po. Good morning, sir. Jonaline Valorina. And good morning po sa everyone po. Tapos si Archiles Quintana nag-heart. Napakagandang usapan. At talagang kaya sabi ko nung nakita ko po na naka 10 year na po kayo for sure. Pero doon nag-start kayo, ilan pa lang ang miyembro po niyo? Ilan kayo nagsimula? Actually po, Doktora, nung nagsimula po ang Dialysis PH. Shout out po pala kay Sir Ray Abacan, yung presidente po at founder po. Sa ngayon po kasi nakasalang po siya sa dialysis. Actually, Doktora, magandang kwento yan eh. Trip-trip lang talaga namin nila Sir Ray, nila Doc Mars na magtayo ng dialysis center kasi ng dialysis PH na kumbaga sa is magkaroon lang ng kausap yung mga kapwa CKD patients na kumbaga, kamustahan, magkaroon ng isang community na magtutulungan, pero hindi po namin inisip nung una na gawa tayo nito para kalampagin natin ng government. Hindi po. Pero nung nag-uusap-usap na po yung mga members, nag-uusap-usap na po kami na meron kailangan natin mag-stand out, na kailangan natin na maging malakas para sa isa't isa. At lalong-lalo po magkaroon ng isang community na magsusuportahan sa isa't isa po. Kasi sa CKD po nung una talagang ang government po sa totoo lang medyo mababa po ang binibigay sa atin, lalo na po sa PhilHealth. Pero pagdating naman po sa medical assistance, okay naman po. Yun nga lang po, hindi siya sapat. Pero nung nakausap na natin ang PhilHealth, PCSO, ang Department of Health, at lalong-lalo na po yung sa mga DOH hospitals po, na magtulungan po. At yun po, nakapagpasa po tayo ng mga sulat po at lalo na po yung mga studies na kailangan po ng mga patients itong mga bagay na ito. Kaya po, isa rin po yan sa pinasasalamatan po namin na sa 10 years po natin sa Dialysis PH ay sa malubak na daan, naging patag na yung daan patungo sa yung konting-konti pa na papunta sa mas mabilis at mas magandang proseso para sa PhilHealth at lalong-lalo na po pagdating po sa dialysis ay sana mabawasan po yung mga nagda-dialysis or nagkakaroon ng chronic kidney disease. Yun po. At lalo na po yung sa members po, yun po is yun yung talagang proud po kami kasi sa Dialysis PH po, yung sa program po natin na Project Can, wala po silang inisip kundi sarili nila. Hindi nila inisip na kikita ba ako dito, ganyan-ganyan. Ang inisip po nila is yung kanilang advocacy po na tumulong sa iba, na i-share nila yung time nila, na tatayo sila sa kinahigaan nila o sa kinaupuan nila na pupunta po sila. Iba po, Doktora, ikwento ko lang po. Galing pa po ng Isabela, galing pa po ng Cavite, galing pa po ng Bataan, galing pa po ng Pampanga, Bulacan, Cavite. Lalakbay po, lalo po yung isa po taga Quezon, na lalakbay po sila ng 3 to 4 hours para lang po maka-attend po dun sa aming program. At lalo po gigising sila ng 3:00 ng madaling araw na i-share nila yung time nila po para
matuto at para yun po ibahagi nila sa social media na maibahagi nila yung tamang kaalaman para sa kapwa Pilipino natin. Yun po. Kaya Mm. sobrang proud po kami sa mga dialysis warriors po at lalo na po sa mga candidates po namin na sinishare nila yung oras nila, yung kanilang effort, yung time. Hindi nila inisip na, uy, may sakit ako. Pero pag nakita niyo, doktora, pag invite namin kay doktora, makita niyo po yung mga candidates po. Yan po, isa sa mga milestones po ng Dialysis PH, yung ibahagi yung tamang impormasyon sa lahat po na hindi dapat hindi ka dapat, kasi sasabi nila kapag dialysis or sa may CKD ka na, katapusan na eh. Hindi pa po. Makikita niyo po si Sir CJ, siya po dialysis patient po ngayon. Ngayon, kidney transplant na ngayon. Yeah. Gumaganda, pumopogi. Kumbaga sabi nga namin kung ngayon medyo, kailangan i-journey mo yung sarili mo papunta doon sa positive na may transplant. Yun yung sagot po na kailangan alagaan mo na at maibalik. Hindi katulad ng ibang sakit na pag nandun ka na, medyo 50-50. Pagdating sa dialysis, meron kang 80% chance na bumalik sa dati. At hindi mo sa bumalik sa dati, kundi mas maging better yung buhay. May tatanong ko sa iyo. Kamusta na po yun sa PhilHealth? Na-approve na po ba yung anti-kidney rejection na sasagutin ng PhilHealth? Yes po. Sir CJ. Actually po, nagsimula na yung dry run at meron na nga pong ilan na email na nakakuha na ng medicine. Sa ngayon, nagsisimula na po siya. Yeah. Sobrang thankful po tayo dyan kasi yan po yung matagal nang hinihintay din ng mga kidney transplant. Sobrang importante. Yes. Kasi yun ang unang binalita sa akin nung nakaroon ng PhilHealth press conference. Yan ang isa ibinalita sa akin, doktora, makakaroon na sila ng anti-kidney rejection. Sagot ng PhilHealth. Sabi ko, wow, yun, malaking tulong yan. Kasi alam mo noon, meron ako nakakausap na nagpapadialysis. Tapos sabi niya, madugo daw. That time, hindi pa siya 6,350 Sabi niya, kasi ang hirap kapag kung ako ay nagka-kidney transplant na, hindi ko na kailangan magpa-dialysis. Hindi na ganun kahirap. Sabi ko, oy, bali ang nasa utak mo. Hindi pa rin tapos ang gastusin mo. Kasi, kaya ko nalaman, nung time mo nasa PCSO ako as consultant, ay lumalapit. Tapos, nag-request ng anti-kidney rejection ng gamot na yun. Tapos sabi ko, nagulat ako, nasa 50,000 yun or more than, diba? Tapos sabi ko, ibig ko sabihin, kapag hindi na siya nagda-dialysis, pero meron siyang monthly maintenance na ganun kalaki. So, yung mga nakakausap ko na gusto ko talaga magpa-kidney transplant, sinabi ko naman na naka-ready ka na ba? Hindi ka na nga magpapa-kidney, hindi ka na magpapa-dialysis. Pero kailangan mo bumili ng gamot na ganung halaga, buwan-buwan. Handa ka na ba? O na-shock? Kasi kung di na sa PCSO ako, hindi ko alam na hindi pa pala doon nakatapos. Kaya ang hirap pala talaga, buhay pala ninyo, mapadialysis, mapag-kidney transplant, problema pa rin. Actually po, yan yung madaming pasyente na gustong magpa-transplant pero iniisip kaagad nila yung gastos. Although noon po, nung time na nagpa-transplant ako, tsaka yung mga kasama namin na transplant din, may way naman po para hindi sila mag-cash out ng ganun kalaki. Although, yun nga lang po, marami pa po yung hindi nakakaalam. Pero thank God ngayon kasi ang matatarget nitong approved na ZAY package para sa anti-rejections, yung mga taong pwedeng magpa-transplant, ang iniisip lang nila ay yung gagastasin sa medicine. Yun po. Kailangan lagi kayo nakadikit kay Sir Delio para kung anong boses. Isang boses lang kayo. Sabi mo kay Sir Delio para makarating. O, di ba? Pero maganda talaga yung nung ginawa po ninyo, nagkaroon kayo ng isang grupo para at least alam ninyo ano mga problema, isang boses kayong lahat para papakinggan kayo ng PhilHealth. Kasi si PhilHealth naman, open pa rin po sila para kung ano pa pwede nila maidagdag under the Universal Healthcare Law. So marami pa sila idadagdag. And then sa siguro tulungan din nyo i-explain sa mga yakap members, ito po ay preventive. Hindi yun malala na sakit mo, tapos ganitong karami ang gamot mo,
kukunin mo doon sa Yakap Clinic. At yung mga Yakap Clinic naman ang inaaway, hindi po ganun ang programa. Hindi po ba? Tama po. Tama po. Oo. Actually, na-explain ko din po 'yan sa mga post ko tsaka sa vlogs, 'yun. Pero siyempre sabi naman po ni Sir Delio ng, from PhilHealth ay sooner or later naman po madadagdagan at mai-improve po yung programa po ng Yakap. Yes, madadagdagan pa yung programa ng Yakap. At kasi talagang papagandahin pa kasi talaga preventive talaga habol natin. At meron kasi akong gusto itanong sa inyo kasi meron akong kaibigan, siya ang sumasagot sa dialysis ng anak niya. Yung before, meron itong 6350. So, ang anak niya nasa private hospital at ayaw niya pumunta sa stand-alone dialysis center. Ang tanong ko sa inyo, malaki po ba ang pagkakaiba kapag isa sa inyo nandun siya sa ospital, tapos dahil hirap sila, hindi kaya yung sustain kasi pag sa ospital, karamihan may mga cash out pa. Tapos lilipat siya sa stand-alone dialysis. Hindi masabi nung kanyang hindi masabi ng papa niya, hindi pa pwede sa stand-alone ka na lang para hindi masyado mabigat naman yung binibigay ng papa niya doon sa gastusin niya 3 times a week at bata pa rin yon. So ano ang masasabi ninyo na kapag ang pakakaiba lang nasa private hospital at sa stand-alone? Ako po, nararanasan ko po 'yun magpa-dialysis sa private lalo na 'pag nauwi ako sa province. At 'pag Oo. nabalik naman po ako sa Manila, nasa stand-alone dialysis center po ako. And well, ang malaking kaibahan siyempre may gastos yung private, siya. Oo. Pero pagdating naman po sa quality, wala naman Sa pong quality. pagkakaiba actually. At kung sakali man mapunta siya sa isang center na hindi niya halimbawa, hindi niya nagustuhan or whatever, puwede po siyang pumili na pong ibang center, 'yun po. Mm. Pwede naman sila pumili ng ibang center na hindi naman kasi sabi nung kaibigan ko, kasi baka isipin daw ng anak niya at asawa niya na parang ayaw na niya maglabas ng pera para sa anak niya. Kaya hirap naman. Siyempre para sa tatay, at the age of magi-80 years old na eh. Tapos at sa side naman niya, siyempre, hindi na raw siya bata. Siyempre, ang kanyang mga naiipon, parang gradually na doon sa anak niya kasi nandun sa big private hospital. Ay hindi niya masabi. Kaya sabi ko, tanungin ko nga, malaki po ba ang diferensya kapag sa private tapos papunta siya sa stand-alone? Opo. Actually po sa father case ko naman po, father po is nasa 76 years old na po siya. Private hospital po kami from the first year until the second year po. Then nakita namin yung difference po eh. Yung when it comes to financially, mas mahal po talaga, tama po doktora, sa private hospital. Gumagastos po kami doon ng 1,000 every session. Pagdating po sa stand-alone, gumagastos na lang kami, at that time po is 350 po per session. And then from the third year po ni father hanggang ngayon po is nasa stand-alone po kami. Actually, doktora, wala naman po difference. Ang difference lang po is kung meron po siyang other na sakit na kailangan i-address or medyo kailangan po niyang matutukan, na minsan po kasi may iba na patients na kailangan andun lagi yung kanyang nepro or yung kasi may mga cases po yan eh na nire-require para dapat nasa hospital siya si patient, or minsan kasi may thinking po din ang patient na kapag nasa hospital safe na ako. Actually safe naman po kahit sa stand-alone. Naranasan din po namin yan na nagkaroon ng emergency yung father ko. Napunta po kami kagad sa NKTI after po ng salang, hinatid po mismo ng ambulance. So may mga safety precautions naman po and safety standards naman po ang mga stand-alone po na covered by the DOH po, mga po na kailangan nila kung in case of emergency ganito gagawin. So yun lang naman po ang difference. Pag hospital po kasi, kunwari may nangyari, diretso sa ER kagad, ibababalak po. Unlike kapag sa standalone, kapag ikaw ay na emergency, dadalhin ka sa ambulance papunta sa hospital na gusto mo po. Pero for me,
Actually, maganda nga sa standalone kasi pwede ka mamili ng oras minsan. Depende po. Pwede ka mamili ng oras kung kunwari ikaw ay first shift, second shift, third shift, or pwede naman po kayong makipag-usap sa head nurse or sa ano na, ay, meron po akong activity na ganito. Kasi kapag sa hospital-based talaga, strict talaga po. So, pag Very sa strict mga sila. very strict sila. Sa sa mga stand-alone na po, strict naman din po. Siyempre, kailangan, ayun po yung lagi sinasabi namin, kapag anong oras ang shift mo, kailangan pumunta ka ng oras mo. Hindi yung pwedeng Filipino time. Kasi maapektuhan po yung kasunod mo na shift naman po. Kasi may iba po kasi na 7 o'clock ang call time, 8 o'clock dumarating. So, minsan, yun yung, kaya pag sa stand-alone po, for me, mas okay naman po siya. Lalo na po kung wala na pong ibang complications, wala naman pong kailangan nire-require na mga, or hindi po siya naka-NGT, or hindi na po siya naka-tubo po, okay lang po yun pag nasa stand-alone po. Kung okay naman po si patient, walang problema po yun, doktora. Kaya nga, sabi ko, after the program, i-share ko sa kanya para i-share naman niya sa anak niya. Para pa simple lang ba na, sabihin, meron pala kayong merong grupo dito, magpa-member ka. Diba? Kasi Opo. naawa din naman ako sa kanya. Kasi sabi niya, every time maglalabas siya ng 50,000 o 100,000, siyempre naano naman din ako. Sabi ko, siyempre, ang papa niya hindi naman bata na, matanda na, di ba? Tama po. Siya naman, hindi naman din makapagtrabaho na dahil 3 times a week. Kaya sabi ko, sino sa inyo, basahin po ninyo at marami na nagme-message na. Comment. Yan. Basahin mo yung comment nila. Si K. James. Maraming mga CKD na gusto magpa-transplant pero hindi alam ang gagawin. Kaya masaya na at madialysis sila, please. Pray natin ng mga kasama natin mabigyan ng hope. Salamat. God bless. Ayun. Sa totoo lang po, marami po yung hindi pa nakakaalam sa kung paanong magpapa-transplant. Lalo na po yung mga, halimbawa na problema sila financially, hindi nila alam yung gagawin. Kaya nga kami po sa CAN, kasama po yan sa awareness na ibinibigay namin, hindi lang about CKD dialysis, kundi pati po yung proseso ng pagpapa-transplant. Ayan. So far, sa lahat, yung mga nagko-comment ngayon, puro member po ba ninyo? Karamihan po. Yes, kadamihan po sa kanila. Yan. Ayan. Tsaka may po, magandang umaga po sa inyo. Opo, Sir James, yan po, tama po kayo mga kabato. Yan po isa sa mga programa natin sa Kidney Health Advocacy Network na kumbaga kung ano yung mga naging journey nila. For example po, si Sir CJ and Faith, yan po yung i-share nila sa kanilang content. Lalo na po mapapanood niyo po doktora sila sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, TikTok, yan. At mas soon po, magkakaroon din po tayo ng mga podcast po tungkol sa kanila. And then, yun po, pinakamaganda po sa programang ito na, kumbaga, kapag hindi mo sila napanood ngayon, pwede mo silang i-search lang, #ProjectCAN. Makikita mo kagad po, doktora, na kung ano yung mga tamang impormasyon. At syempre po, yung mga pinaghirapan po ng mga candidates po natin. At lalo po ng pinaghirapan po ng buong dialysis PH team po. Kaya, yan po yung isa sa programa po natin na dalawa po kasi options po yung doktora. Isa pong living kidney donor, tama po si Jay, no? And yung isa po is yung disease organ. Yun po naman po is yung dalawang option po natin pagdating po sa mga transplant naman po. And to let you know, no, pagka living donor naman, hindi lang po siya limited sa mga kapatid nyo. Pwede po yung ibang tao, mga kaibigan, anyone na mayroong emotional connection po sa inyo and willing talaga na mag-donate. Willing mag-donate. Opo. Oo. At ano ang mensahe po ninyo sa mga nakikinig at sa mga nanonood po sa ating ngayon para wag na sana dumami pang member ninyo? Sir Vince, ano? Ayan. Iba tayo, no? Iba gusto ng maraming member. Ako naman, ayaw kong maraming member, ha? Opo. Yan po yung isa sa kinalulungkot namin na yung members dumadami pero parang ang hirap po, di ba po? Parang isipin mo, uy, ang dami yung members, ang dami pa lang may sakit. Ibig sabihin, connection eh. Kumbaga, yun yung ano eh. Pero sa amin naman po,
ang mas gusto po namin is nasa labas. Ibig sabihin, yung mga hindi pa po namin members is mahanap natin kasi marami dyan na, alam niyo naman po, doktora, na maraming masasarap na pagkain, sarap kasi Oo. kumain, tama po, di ba? Ang sarap, sabi nga nila, yung chill time is sobrang isa lifestyle po. Kaya po, isa po yan sa mga susunod po namin projects, yung mga tungkol sa lifestyle, na ano ba yung ikinasira nila ng yung bato nila. So, yun yung pwede namin i-share sa iba na medyo mahirap nga po yun yung challenge na yun Kasi yung babaguhin mo yung lifestyle mo coming from others story is pag in-imply mo sa sarili mo, medyo mahirap. Kumbaga, ay, ang sarap kaya kumain ng Dubai chocolate, di ba? Ang sarap kumain kaya ng mga mga pansit-pansit Fast na yan. O, di ba? Oo. So, Basta, di ba parang, dapat ang hirap. dapat inject natin sa may wag yung tinatamat. Yung pinaka-shortcut, magbukas ng delata. Yung mga Opo. instant, lahat ang gusto. Yan ang number 1 na ipagbawal. Actually, isa Wala po akong yan. benefit, Sa, diba? opo, isa po yan, doktora. At syempre po, since nagiging mas mabilis na po ang mundo natin, nasa cellphone na natin lahat. Kung gusto mong kumain ng ganito, click. Gusto mong kumain ng ganyan, Oo nga. click. I-deliver na sa'yo. Mabilis. Pero mabilis din masira yung ating mga organs doon. Hindi man sa kidney, pwede yung heart natin, pwede yung liver natin, pwede yung, kumbaga, alam nyo po, yung simpleng uric lang po, isa sa mga, ano na po yan, na kailangan mong magpatingin na sa doktor. Kasi di ba po siya sabi ng iba na, uy, tumatanda ka lang, kaya nagkaka-uric ka. Hindi po. May mga underlying, ano po yan, na kailangan magpa-check up ka, or minsan, umihi ka lang ng mabula, hindi mo pinapansin, hindi mo alam na pag pinatagal, pwedeng maging cause yan ng kidney stones or pwedeng ma-diagnose ka later on sa CKD. So sa Dialysis PH po, inimbitahan po namin po lahat po, kapamilya man yan, kapuso man yan, kung kayo po interesado matuto tungkol sa kidney disease at matuto po tungkol sa istorya ng bawat pasyente po na gusto nyo pong ma-share or maibahagi, free po kayong mag-join sa Dialysis PH. Wala po tayong membership fee, wala po tayong hinihingi sa mga members po natin. Ang hinihingi po lang namin sa kanila is kooperasyon, yung tulong po na pwede nilang itulong sa iba, hindi po sa grupo, kundi i-share nila yung information. Yung simpleng pag-share lang po ng information sa iba, malaking tulong na po yun. Kasi ang isang impormasyon, sabi nga po namin, isang impormasyon, makakasave ka na ng isang tao, na makakasave ka ng hindi lang siguro isang tao, i-share mo pa sa iba. So, pwede mong maibago yung isang tao na yun para hindi na siya madagdag sa bilang natin. So, yun po yung goal po ng Dialysis PH. And syempre, sa mga CKD patients po na members po namin, ang goal po natin is maipataas po yung numbers po ng organ donation. Kasi kung maraming recipients, walang organ donors po, paano din sila magiging transplant patients? So yun po yung mga programs po natin na kailangan natin i-bridge yung number of donors sa number of recipients. Kasi alam po natin sa bansa na kapag nagkaroon ng brain dead ang isang pasyente, ayaw nang i-donate yung mga organs na marami silang pwedeng maibigay. Pwede sa mata, pwede sa liver, pwede sa kumbaga bone marrow, kumbaga sa kidneys. Pero minsan, syempre, sa ano natin na, ayaw ko ibigay yan, gusto ko pag siya ay kailangan buo siya. So, yun po yung kailangan natin baguhin na marami tayong matutulungan na iba, lalong-lalo na pagdating sa organ donation. Kaya maraming salamat po, Doktora, sa serbisyo niyo po at natutulungan niyo po kami na ipamahagi yung mga kwento ng bawat dialysis patients at kwento ng mga chronic kidney disease patients po natin na matulungan ang iba pang mga taong kailangang nating tulungan. Ayun. Yan po. Maraming salamat po at oras na dapat na tayo magpaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. So hopefully sa June, babalik po kayo sa akin dahil di ba kidney month. So babalik po ang Dialysis PH at aalamin natin ano po bang mga sintomas para at least mag-guide natin sila. Kaya muli po, ako po yung Agaran Servicio Lady,
Kasama po ang Dialysis PH po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin. Bye-bye! Bye-bye! Shoutout Salamat po po. sa lahat. Shout out.